Eto mga kababayan pinag-uusapan ngayon sa social media kung saan po mga kababayan ang paglabas or paglitaw ng 18 Marines na to ay sinasabing ang dahilan nito para sirain ang credibility ng impeachment trial maging ang ICC confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, ngayon naman po, lumabas mga kababayan dahil po sa talas na mata ng ating mga kababayan ay marami po ang nakapansin na ang 18 Marines mga kababayan ay sila pala ang Hawi Boys nitong si BP Sara Duterte. Kung naalala nyo po mga kababayan, nung ito po ay pumunta sa sa ibang bansa. Okay? Pinalalabas nila na marami pong tao nagkakagulo kay BP Sara Duterte. Kaya kailangan po ng Hawi Boys para harangan, sila lang din naman pala yung mga tao na nandoon at puro upuan lamang ang makikita. Pero sa eksena ngayon mga ka-GP Natics, tila po naghanap ng panibagong trabaho ang Hawi Boys na ito ni BP Sara Duterte dahil ang kanilang eksena, nako, gamitin sila para sa propaganda laban kay Pangulong Bongbong Marcos, laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, ito po at tingnan natin. Uy, delay Medyo delay. Okay, so ito na lang muna mga kababayan, ayaw lumabas ng link Eto, tingnan nyo pong maigi mga ka-GP Natics, yung lumabas po na nakita po ng mga citizen, na mga netizen natin na kung saan po mga kababayan ay kitang-kita po sa picture, may pagkakahawig nga lang ba o sila mismo ang Hawi Boys nitong si Sara Duterte mga ka-GP Natics. Ayan tingnan nyo maigi yung larawan po na ito mga kababayan. Ayan. Yung Hawi Boy, isa sa mga Hawi Boy ni Sara Duterte, focus lang muna tayo doon sa kanyang poknat sa ulo. Okay? Nahuli dahil sa poknat. Mga ka-GP Natics, hindi ko na maalala kung saan lugar ito. Pero baka may nakakaalala pa kung saan ito mga kababayan, kung saang event ito. Pero sa ibang bansa ito At ang makikita natin dito, puro mga upuan. Okay? Yung poknat na yan, mga kababayan, yan ang nagbuking sa kanila. Dahil itong isa sa mga lumabas na tao doon, isa sa mga 18 Marines ko mga kababayan, ay parehas na parehas sila nung ayos ng buhok. Okay, ayos ng buhok. Ayan shaggy. Shagilid. Shagilid ang guhit at nandoon yung poknat. Ayan. Yan yung poknat, guys. Kita nyo yung ilong? Parehas na parehas. Tingnan nyo yung kilay, mga ka-GP Natics. Parehas na parehas. Tingnan nyo yung hugis ng katawan. Ayan, parehas na parehas. Medyo tumabalang nga ng konti itong nakahalukip-kip. Okay? Yan nakahalukip-kip, medyo tumabalang. Pero kung nakaside yan, ganito rin ang itsura niyan. Yan, 'di ba? Isa pa, mga ka-GP Natics, ang pinapakita dito ng larawan. Ba't si Madam Auring na naman to? Uy, nawala yung isa. Teka. Delay kasi.
Oh, ito pa yung isang larawan, mga ka-GP Natics. Kinuha ko na lang dito. Galing din to sa GMA News na nakakita kung saan mga ka-GP Natics ay naku naman nga talaga. Delay talaga. Ayun, lumabas din. Akala ko wala na eh. Ayan oh, yung isang larawan mga ka-GP Natics. Ayan, yung mataba. Kita nyo yung ilong? Oh, ayan. Yung may bilog mga ka-GP. Oh, tingnan nyo maigi ha, yung build ng katawan. Mataba. Eto, mataba din. Mataba yung tiyan ha. Hindi ko sinasabi yung katawan mismo. Yung tiyan mataba. Tapos yung ilong, mga kababayan, ay kuwang-kuha yung ilong dito. Kahit nakaside to, hindi mo pwedeng sabihin na magkaiba silang tao. Sa mata pa lang, yung ilong mga kababayan, di ba? Mahaba yung bridge niya, talagang maganda yung bridge. Tapos yung ganito niya, oh, pointed, tapos malapad. Ayan oh. 'Di ba? Oh. Yung sa kanyang kilay, mga kababayan, ay hindi mo rin may pagkakaila na siya talaga 'yon. So ibig sabihin ba nito, mga kababayan, bago lumabas ang 18 Marines ay trinain muna? Kaya lang mahina pick up. Anak ka ng Oh, sabihin nila AI daw 'yan. Talaga? Sasabihin nila AI? AI ito? Samantalang mga kababayan, yung nasa picture na ito mismo ay capture. Galing po, mga ka-GP Natics, sa kanilang sariling press con. Diba? Ito. Galing ito mismo sa press con. Tapos ito ay nangyari, mga kababayan, sa isang event sa ibang bansa na kung saan nga po pinagtatawanan natin ito dahil grabe sila magharang kay BP Sara Duterte para sabihin na marami nagkakagulo. Marami nagkakagulo mga tao na to para kay BP Sara Duterte. Samantalang yung mga upuan, wala namang mga laman. 'Di ba? Inuunggoy lang tayo ng mga hinayupak na to. Oh. So ang tanong, mga ka-GP Natics, paniniwalaan ba? Dapat bang sundin yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na dapat imbestigahan ito? Ito, halatang halata na kaagad na itong mga ito ay bias. Mga tao ni BP Sara Duterte ito eh. 'Di ba? So malamang ang isipin mo kaya lumabas ito mga to dahil sa pera. Mga ka-GP Natics. 'Di ba? Dahil sa pera. At kung mga ito ay mga dishonorably discharged Marines, mga kababayan, ibig sabihin, yung mga pinagkukuhang tao nitong si BP Sara Duterte ay talagang merong kinalaman sa mga kalokohan. Tingnan nyo ha, naging tao niya dati si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga, kinasuhan yan. Nagkaroon ng kaso, di ba? Mga kababayan, sabi nila kidnapping. Tapos tinanggap mo, maging kaibigan mo, ginawa mo pang leader ng iyong ano tawag doon, mga ka-GP Natics? Ginawa mong leader ng iyong grupo. 'Di ba? Para sa iyong pagtakbo. Tapos ito mga to, dishonorably discharged Marines. Kung iisipin nyo, mga kababayan, from the word itself, dishonorably, may ginawang katarantaduhan. 'Di ba? Tapos kukunin mo bilang iyong mga julalay, mga bodyguard. So ibig sabihin ito mga to, mukhang gumagawa ng hindi maganda. Baka nandito nga yung mga inutusan ni BP Sara Duterte o yung kinausap niya para patayin si Bongbong Marcos, si BBM, si Lisa, at itong si dating speaker, Martin Romualdez. 'Di ba? Anong it could be him, Ma'am Elizabeth Napisa?
Mhm. Malabo naman nasasabi nila na AI to, guys. Kasi merong pinagkuhanan eh, may basis ito eh. GMA ang nag-capture po ng picture na ito. Okay? So ito ay nangyari, hindi naman po AI, yung kinunan nito, 'di ba? Yun nga yung pinagmamalaki nila na isang press conference na nakasabay po nung pagdinig ng confirmation of charges nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, maging yung paghuli kay Norman Mangusin. O tapos itong isang event na to ay hindi naman po to AI. Maliwanag ito na na-content natin, mga ka-GP Natics. 'Di ba? Na-content natin 'yan. Di ko lang mahanap yung mismong video ng ano na 'yan, ng event na 'yan. Pero sa ibang bansa 'yan. Oh. At saka makikita mo naman eh. Tingnan nyo, pagmasdan nyo maigi etong nandito na may bilog, mga kababayan, yung ito mismo. 'Di ba? Pansinin nyo 'yan. Kung papansinin nyo yan, yung height niya compare sa ibang mga tao dito, medyo maliit siya. 'Di ba? Maliit siya. At kung ikukumpara mo yan doon sa isang larawan na magkakasama din sila, mga kababayan, dito sa kanilang press conference, siya din yung maliit. Nakita mo yung kanyang ulo? Kumpara dun sa mga ulo ng mga kasama niya. Ito, ikukumpara natin maigi. Mga ka-GP Natics. Tingnan mo yung ulo ng kanyang mga kasama kung saan po nakatutok. Okay? Kung titingnan ninyo, ito yung ulo, ulo. So sa kanya, nandito lang. So mababa, ibig sabihin. Mababa itong si Kolokoy. 'Di ba? Mababa siya. Diyan mo pa lang mapapansin mo na kaagad, mga ka-GP Natics, na sakto. Sakto dito sa ipinapakita ng isang larawan na parehas po sila. Na iisang tao yung pinapakita. Ito. Oh. Kung papansinin nyo din dyan, mga ka-GP Natics, yung kanilang mga kasamahan, yung kanilang mga kasama, dyan sa event na yan, kung pagmamasdan natin maigi, tingnan nyo, sukatin lang natin. Ito siya, yung ulo niya. Ito yung ulo ng kanyang mga kasama, matataas. 'Di ba? Kumpara sa kanya. Oh. So, hindi ka pa ba maniniwala dyan? Ano sa palagay nyo, guys? Nahuli ba? Nabuking ba yung kanilang mga plano? At nagtatanong kanina kung bakit daw, kung ito daw ay totoo, bakit yung mga gwardiya daw ni Sara Duterte o yung mga Howie Boys niya, yung gumanap doon sa eksena or script ng mga Marines. Siyempre mga ka-GP Natics, pag yun ang mga lumabas, mas pagkakatiwalaan nila yun, mga tao nila yun eh. 'Di ba? Kaysa kumuha sila ng mga tagalabas, mas matagal pa ang briefing na mangyayari. Tapos baka mamaya ay biglang-bigla, mga ka-GP Natics, ay sumambulat sa pagmumukha nila na bigla na lang pala silang ilalaglag. Eto mga to, syempre nakapag-apply yan sa kanila, kilala nila, na pagkakatiwalaan nila, at baka malamang, ito pa yung mga inuutusan nila para gumawa ng mga marurumi, di ba? Mga maruruming trabaho. Oh. Sabi ni Ma'am Emily Sipagan, look at the ear too. Diba? Yung lalaki, guys, tingnan natin maigi. Oh. Yung kanyang tenga, mga ka-GP Natics, ay merong medyo dito. Oh. Yung part na to. Ganyan siya Yung niya, palubog dito, tapos pa ganyan. Dito naman, mga kababayan, sa kanyang isa pa, ayan Hindi ko masyadong kabisado kung ano tawag dito, mga ka-GP Natics, yung type ng kanyang tenga. Kaya nyo bang i-explain, Mama Emily Sipagan, itong kanyang tenga? Pero
Ako hindi ako gaano kasi nag-focus diyan sa tenga. Nag-focus ako dun sa ilong, sa mata, doon sa kanyang kilay, mga ka-GPnatics, tapos yung kanyang noo, maging yung kanyang body build at yung kanyang height. Doon ako nag-focus, kaya sabi ko, iisang tao lang to. Hindi ako pwede magkamali. Iisang tao lang yan. Oh. Kasi yung ganyang ilong, mga ka-GPnatics, tanda ko yan, may boss ako na ganyan din ang ilong dati. Kahit nakatalikod, pag gumilid lang ng konti, kilala ko na kaagad kung kaninong ilong. Baka sabihin nila, larawang kupas. Oh. Naalala ko yan, yung saan na walang tao yung event sa Japan or Dubai po yata. Nagtataka ako bakit ang daming bodyguard. Wala namang tao sa function room. Di ba? Cheers, Gabi. Oh. Sabi ni Ma'am Rica Galang, same person nga yan. Kitang-kita naman. So, eto, Sheena Monforte, mukhang yung mga bodyguard ni Sara Duterte, yan din yung kanyang mga sariling army. Na yan din yung mga gumagawa ng mga dirty jobs. Sa tingin ko. Diba? Kaya lang ngayon, bukelya sila. Okay? So, ayan mga kababayan ha. Kayo na lang ang bahalang mag-assess dyan kung parehas ba sila. Same person ba yung mga pinapakita na yan o magkaiba ba, mga ka-GPnatics? At makikita nyo ngayon kung ano yung kanilang purpose. 'Di ba? Siyempre, kung amo mo ito, susunod ka talaga. Oh, at kung wala naman katotohanan yung mga sinasabi mo, maririnig mo talaga yung inconsistency, yung pagkakasablay ng kanilang mga statement. Kaya sila mismo nagtuturoan kung sino yung magsasalita. Kasi mukhang naghati-hati sila sa script. O ikaw para dito para mas madaling maintindihan. 'Di ba? Okay? So ayan mga ka-GPnatics, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayong gabi. Thank you so much po muli sa lahat ng mga sumuporta. Sa lahat po ng mga kasama natin ngayong araw, magkita-kita po tayo bukas sa pagdinig po ng Committee on Justice, mga kababayan. Second day po ng hearing nitong impeachment complaint or impeachment proceedings laban kay BP Sara Duterte. Thank you so much. Bye guys.